Pero yung matchup na to, fatigue to. Bakit winning ka pa? Sabi ko pagsilip ko. Ayan, sorry to talaga. Hey. Welcome to Undefeated Takes, the only podcast who's always prepared. Ano yun? Ano ba yan? Hi guys, welcome back to another episode. So, I'm Pat, and I'm joined by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Hello. So, guys, kamusta naman yung yung mayhem sa inyo? Ay, masaya. 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 Enjoy naman, may pakain. Thank you. But first, before we proceed, let us acknowledge our followers. So first, for our Facebook comments. Facebook, ayan, si RJ. Si RJ pala, nag-comment dun sa lumang post natin. Dun sa introduction ng Winter of Champion Players. Nagre-request siya sa Sol. Ang dami RJ eh. Pakarami na. Marami. Doon pa si Tatay Digong. Oh, group ko yun. Wait lang. PSA, para kay Free Tatay Digong, paki-message na lang ako. I-add kita sa GC natin sa Discord. Si James P. Wafu. What's up? Wafu. Ayan. Shoutout sa yung mga tao. Mark Sampayan, Pierre De Ocampo, Luis De Dios. Team North daw. Team North. Okay, Team North. Baka dito na ako sa Yun, comments. Next Spotify naman natin. Spotify comments. Medyo marami-rami dito. Start with our previous guest, si Chox. Thank you so much for this wonderful opportunity from UT family. Let us continue to grow. Siyempre, papalaki pa rin tayo, no? Mag-invite tayo ng mas maraming players and hopefully, di ba, magkakaroon na talaga ng North at West para talagang, gera talaga. Hopefully, Hindi naman gera. Tapos, hindi na 1v1 for, free for all na yung mangyayari. Ayos. Para masaya, di ba? Tingnan ko na, di kayo maaning doon. Yaka drop. Next kay Sir Tristan po. Ay, love niya daw si Chox. Grabe naman yung pagmamahal kay Chox. Bilang natin lahat si Chox. Donnie Enjoyer din, di ba? At laging may kwento. Pag si Chox, syempre, hindi lang siyang mapagkakwentuhan niyo. Sobrang friendly niya. Si RJ, walang kumpay si RJ. Sa natin sa mga masugid nating listeners. No? George Washington believer daw siya. Guys, may nakita na tayong first. Shout out kay RJ. Sa kay Mark Sandoval. George Washington. Si Mark Sandoval. Then finally yung kay Donut. Pwede daw bang i-claim, Papa Pat, yung foil card niya to episode 4. Medyo lang callback na daw yun pero tatanggapin pa ba to? Hindi, pwede pa yan. Pwede pa. Pero kasi di ba may condition yun? Kailangan niya magpakilala. Hindi pa rin siya nakalimutan ko na nga yun eh. Kasi naman yan. Bahala siya. Mag-picture ka kasama daw yung profile mo sa Spotify, yun tatanggapin. Next naman kay Miko. So napapangiti daw siya when listening nung sa episode natin. Kinikilig kay Chox. Kinikilig daw. Sabi niya, Sir Chox is the one of the players I look up to sa game sa Unmatch. Grabe naman. Kinikilig ka kay Chox. Chox, alam mo na, pag nakita mo si Miko, so may him ulit. Ano magagawa? Then next natin, si Ravins. Solid topic to mga sir. Manifesting na makabuild in ng consistent community sa Tarlac. Ayun, so request yan ni Ravins, magpunta daw tayo sa Tarlac. So, si Russell na. Tara Russell, punta na tayo dun. Pwede. Geography question. Magkalapit naman sila ni Papa Ruben, no? Baka pwede dumali si Ruben. Baka naman Ruben, punta mo naman. Punta mo naman yung mga taga Tarlac. Malapit lang sa inyo yan eh. Then, next naman natin kay Andrea Ashley. So, may yung previous episode actually. Ang question niya, paano daw yung fog token Invisible Man? Pwede rin ba yun sa babaw ng track token? Yes, pwede. Pwede yan. Then, last naman, si Chox ulit. Ayun, sabi niya, Pierre, ito na yung time mo gumawa ng podcast na 6 hours. So, nag-reply ata siya sa comment na first time niya makinig ni Pierre ng 1 hour podcast, no? Then, next natin for our Spotify poll winner. Oy, Spotify poll winner. Actually, sa Spotify poll, tayo pa rin. South tsaka East. Pareho sila ng boto lang. 38%, diba? South vote out. Nice. East the Beast. Okay, wala dun sa yung North and West. Wala bang North and nag-comment? West, wala eh. Hindi, wala. Pero may nag-go Philippines. Yun ang gusto ko. Then, next naman yung mga special shoutout natin, guys. So, kay Russell muna. Shoutout kay Sir Gab Lorenzo. Yan, full name. Nakalaro namin ni Ace nung sumali kami sa Block 101. Yun. GG, sir. Nakalaro ko na rin yan sa The Office nung mga parang kasama niya yung wife niya bago pa yon. Turtles pa ata yung new set nila nun. Kung di ko nagkakamali. So, Diba? Tama ba?
Oo nga ata. Nakakompleto mo yung Infinity Stones. Si Madam Director na lang. Ako naman. Shoutout dun sa sa pocket pick ko kay Miguel. So sabi niya daw, Boss Pot, hindi ako naka-comment sa YouTube comments kasi shy type ako pero meron ako in real life comment. Ayun, yun na. Yun lang sinabi niya. Hindi niya sinabing comment niya pero sinabi niya in real life comment daw siya. Sige. Okay, Mig, sige. Ayos. Shoutout I'll see you dyan. Kaya pala si Miguel. Anyway. Mayayain yun. Hindi ako pala yun. Last shoutout kay sa jowa to ng friend ko, no? Shoutout Uy. kay Sean na favorite daw ang Hamlet. Hamletan tayo next time, no? Magkatama tayo. Pag-in ng Hamlet. Joke lang. Sana dumayo kayo. Parehas ni Brian. Yun, tama. Let's dive into our main topic. So, dalawa yung main topic natin for this episode. First yung update dun sa day 1 ng Southeast Yeah. Mayhem. Day 1. Day 1, syempre. Kung may day 1, may Day 2. tama. Ganun ba yun? Alam mo, Lang. Sayang yung day 1, go lang dito, di ba? Pero pag-usapan mo natin yung day 1. Day 1 or phase 1 nangyari nung BGM nung July 11. Yan. So 7-11 'yun, guys. Hindi na alam. So ayun. Okay. Yung ending score after 4 rounds was 11 sa South, then 13 points sa East. So there were 24 games total na nalaro nung day na 'yon. Muntik na may manlibre. Hindi ako nagpatalo. Oo. Ah, Actually, hindi na merong ako. utang sa amin yung dalawang dapat 2-0 eh. Kaya nagngangalang touch pati Russell. Hindi, maganda yung laro ng kalaban namin. Legit eh. Talo talaga eh. Hindi, pero may utang kayo sa amin. May utang kayo. So, may special shoutout tayo dyan since napag-usapan natin yung Mayhem. Shoutout natin yung mga nag 2-0 no, sa Mayhem. So, both advantage and disadvantage niya, no? Talagang na-sweep. Shoutout kay Tom, nag-iisang player ng Sata nag 2-0. Go, go. It's something! Let's go, Tom! Let's go, Tom. Oh. Hindi, maganda yung, ay, shoutout rin pala muna kay Mark Daps, kay Dapal, kasi siya yung nag-cover ng, ng tournament natin nung day 1. So, ang ganda ng mga shots na nakuha niya. For the community talaga yun, parang nag-PM daw siya kay Chox na sabi niya, gusto niya i-cover yung tournament natin for free lang. So, ayun, for the love of the game, thank you, Mark. Ang lupit ng mga shots mo. Lalo yung shot ni Tom, grabe. Sobrang ganda ng shot ni Tom doon. Quality. Then, shout out sa dalawang 2-0 na is, no? Si Tama. Hindi. Mas gusto ni Kier mahaba daw eh. Isa pa. Sige, wait ako. Happy birthday, Kier! Okay na. Jairo. Pero yan. So, yun nga. Sila yung mga 2-0, diba? So, Ay, wait kayo lang. ba? May question ako actually. I-shout out din ba natin yung mga 0-2? Hindi, alam na nila yan. Alam nila, sino yan. I love you guys. Speaking of 2-0s nga and 0-2s, baka pumasok lang naman dito. Kayo ba, nung mismong event, may mga favorite or key matchups ba kayo? Or kahit ano lang, yung favorite nyo doon? Kasi dahil sa practice, dahil doon sa nangyari sa mismong event. Sige, ako muna. Oh, go, Pat. Ako, syempre, dun sa pocket pick ko pa rin kay Mix. Yan. Favorite matchup ko, yung yung Ani Tesla. Yes. Kasi lahat ng practice namin, wala talaga magawa yung Ani dun. Wala talaga, hirap talaga. Wala talaga. Kasi nagulat ako na so hindi na ako tumitingin sa table niya kasi ayoko makita yung yung loss. Expecting na ako na loss eh. So ayoko manood. Pero nung nakita ko na down to 4 HP yung Tesla, sabi ko, uy. Then ayun, nung nakita natin na nanalo, so lahat sumigaw. Parang maganda yung laban doon. Tapos kayo nga nakaliikot na doon. Well, sa Southside ata. Sumigaw na masaya. So yun yung favorite ko doon na matchup. Grabe yung matchup na yun, di ba? Hindi lang si Namigol, pati kami ni Ace nagpa-practice nun. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Post 1, post 2. Full advantage. Full advantage Tesla, no? Tesla, Marmorial pa. Well played din kayo kay Wafu, kalaban ni Miguel. Nag-50-50 sila ng dulo eh. True. Hinahanap niya yung repulsion. Alam ko repulsion yung dinidig niya kaya siya nag-double coil eh. Yun yung sabi niya. Pero pati yung attack din niya nung huli 50-50 sa defense. Kasi may lightning storm eh. Yes. Pero down to 1 yung down to 1 Ani. So ganun ka-close talaga. Ikaw Ace. Sa akin, kay Ron, kay Jovic na Jill versus Black Panther. Crazy yun. Grabe ka, Jovic. Oo, yun isa pa yun.
Tatawang-tawa ako sa pinapili niya si Ron ng anong gusto mong attack ko, sabi niya. Grabe yun, walang Dun mind sa games dalawa. yun eh. Walang tell doon, Tapos, grabe. sobrang 50-50 ng matchup nung last interaction na yun. Sabi ko, dapat di ka na pumili para di mo sinising sarili mo. Hindi, kasi nag-roll siya ng Kaya- dice. Pinaroll siya ng dice. Parang Hindi, if odd, pumili yata he siya will kay ano eh. defend. Hindi, pumili siya kay Jovic, tapos pinag-dice pa siya. Sobrang nakakagulat kasi parang pinractice din natin yun, di ba? Hirap yung Oh, hirap na hirap hirap yung yung Jill. Jill. So the fact na napadating niya sa ganong 50-50 is very insane to think about, di ba? True. Kaya sobrang saludo kay Ron. Napadikit niya yung laban. Malala. What the hell? Bakit winning ka pa? Sabi ko pagsilip ko. Sa'yo, Russell. Ako? Actually, yung favorite ko talaga, yung kay Tom. Tsaka kay, Mark. Pati, na rin, Jovic tsaka Ron na rin. Pero, kasi, since madidiscuss naman yan later, Hero of the Okay. Day, may iba akong favorite matchup. Ano? Shout out dun sa tropa nating Josh and Aaron. Mini versus Ali. Sinusumpa na nila yung matchup na yun. Yung matchup na sinusumpa ng lahat ng tao. Ayan, sorry to talaga. Sorry tayo kasi wala, talo tayo sa Ali. Napaka impyerno ng matchup na yun. Sa practice, Grabe. parang 10 beses nilaro. 2 beses lang nanalo yung Genie. Nag-break Tapos lang kasi yung Ali. Break pa yung Ali. Dun sa isang panalo, break pa yung Ali. Bad trip, no? Kaya salamat, Josh at Aaron, kasi pinagtsagaan niyo yun. Thank you for Salamat. thank you for wasting your time. Grabe kasi sobrang tinitingnan ko yung matchup nila. Katabi ko kasi sila parang depressed sila the whole game dun eh. Sobra. Lungkot. Hirap talaga, hirap. Pero yun nga, ganun naman kasi talaga sa format natin, 'di ba, sa Team League. Pag nahuli yung assignment, 'di ba, yung hero assignment, pag nahuli mo yung isang hero, wala. Kailangan mo talagang practicein kahit sobrang losing. Pero yun yung fun din naman doon. Dun sa practice Yeah. kasi, 'di ba? Yung mga True. expected mo ng losing, hahanapan mo ng way para manalo. So Parang kahit, puzzle. parang puzzle, 'di ba? Kahit sobrang hirap, makakahanap ka ng way. Mahirap pa rin, pero meron. Sa winter DD na malupit. Ako rin, trip ko rin sana yun, kaso Actually, wala. Talo si Migs. Yun yung in-spam namin. Kinati siya. Oo, kinati. In-spam namin yun, Nakita ko. grabe. Wala, Lumayo it is what ako it nun is. kasi nag-bionic sa sana pa boxer. Sabi ko, lalayo na nga Ang ako. sakit. Sabi ko. Ang sakit. Ayun. Then next natin, speaking of mayhem, kaya naman natin na naisip to yung ganitong format is to introduce yung team league ng unmatched league, UML. So ang signups nito will be on August or September. Wala pang final pero nag-drop naman ng hint si Darkblade about this. Yes. Nung Cobble and Frogs ata, no? Parang ganun. Ayun, if you're Prepare interested guys, prep na lang and Gawa sali kayong kayo team. sa mga gawa kayong team. Oo. True. Message ko si RJ, naghanap ng team page. Minimum 6 players. Ideally, Seven, mga 10 seven. to 12. 7, sorry. Minimum 7. Ideally, 10 to 12. Para maikutan kayo, Mas saka mas marami kayong players na makapag-usap about matchups and stuff. Pero 7 Ayan. pwede na. So, last time, dalawa lang, no? Dalawang Oo. Philippines. So, yun naman yung let's break naisip that. natin eh. Gawin natin, apat na, gano'n. Doon Kaya na yan. yung SGG, Siniganggang, tsaka Flood Control. I think baka sa next team league, ibang di na flood control, baka maletagang na or something, no? Okay, free Tatay Digong. Ewan ko na lang. The next topic naman natin yung creating draft formats. So ito muna yung magiging topic natin before yung highly requested ng listeners natin na drafting episode. So dito muna tayo mag-start para may ground muna kayo before dun tayo sa mas meatier na na topics. Yes. Kasi actually hati namin sa dalawa yun eh. Sa sobrang dami. masyadong maraming talking points for that one. Kasi isa-isahin natin dun yung mga format. Ayun. So, dito muna tayo sa creating draft formats. So, first muna, how to start. Paano nga ba? Paano ba? Ewan ko. Hindi. Sige. It all starts with It all starts with one thing. Kung ano yung gusto nyong goal or purpose ng format. Kasi parang sa local tourneys natin, yung battalion, for example. Yung original battalion kasi bring 4, di ba? Yes. So, yung original purpose niya para if bumili ka ng 4 character set, ready to play Okay ka na. sa tournament, di ba? Parang gano'n, may purpose. Yun yung original reasoning ng battalion. Tapos, another example, let's say, Arsenal. Kahit hindi siya masyadong viable sa local tourneys kasi nga, kailangan ng lahat ng heroes or sobrang laking hero pool. Yung purpose niya is magamit halos lahat, di ba? Yes. Kasi kung puro malakas na heroes lang yung gusto nyo, magme-mirror kayo, edi hindi nyo na pwedeng gamitin. Mag-move on sa
next year, parang gano'n. Yes. So, parang gano'n, yun. Para- So, para kailangan lumabas yung isipan ibang natin heroes. Yes. Para lumabas yung ibang heroes. Ano pa? Sa Um, roster, yung roster na heroes lang. Yung sige, idea kasi doon is parang mabigyan ng spotlight yung certain heroes na usually hindi siya viable if available lahat ng heroes. True. Tapos, True. yung same dun sa low to mid tier na format na sobrang gamit dito sa Philippines. Kasi, yun yan, may points na nakakasawa na kasi yung high tier. Magkakaroon kayo parang another field na uncharted siya kasi low to mid tier. So, higher chance na hindi nyo alam yung matchups and True. it's more interesting kasi yun nga, pare-pares kayo hindi alam yung matchup. May Discover nyo yung exploration, matchup, no? at Ayun, the same time, di ba? Parang ganun. Meron pa, yung Question. habang Is iniisip ladder ko. considered one? Actually, Di ba? Yes, format din siya. So, sa ladder, may pool lang heroes lang, di ba? Pero parang pick 2 lang, di ba? Arsenal Arsenal. na pick 2, di Pick ba? 2. So, ano lang din yun eh. Parang, wala. Kung gusto mo lang talaga matry yung matchups, parang yun yung nangyayari dun eh. Is ground Lumalabas experiment. yung mga Experiment talaga yan. matchups. Experimented matchups na bigla kang makakakuha ng, okay itong matchup na to. Like, makakakuha ka bigla ng counter ng isang hero na otherwise hindi mo iisipin, di ba? Tapos parang yun kasi yung, since ladder nga, parang yun yung ranked, quote-unquote, di ba? Ng unmatched Yes. ngayon. So, parang mabilis lang din yung drafting. Kaya pick 2 lang. Yes. From a pool of usually 12? 12. Dati 10 lang eh. 12 na. May isa pa, nalala ko na, yung conscript, kung you'll be given 3 characters, 3 random characters, then if you win, ibibigay mo yung napanalo mo dun sa nakalaban mo. Then, kukuha ka sa kanya ng isa. Doon kami naglaban ni Ace first time sa conscript. Arthur versus Jekyll and Hyde. Wawala yung yung Merlin ni Pat nun eh. Dahil sabi ko, napatig yata yung Jekyll ko nun eh. Hindi nagbubus si Patrick. Patig. Natapilok ka habang nagmamanover eh. Marami pa. Actually, sobrang dami pa, no? Kasi casual, di ba? Mga casual format yan. Bigyan natin ng spotlight yung baby nyo. Lock and loaded. Ayun, isa pa. Sige, Pat, anong purpose nun? Since ikaw lang ang batalyon. Umpisa nun. Para di na ng batalyon yun. Hindi naman. Kasi nga, parang something new lang. Yun. Something new talaga yung pinaka, nun. Naisip ko yun para lang possible kang hindi maipit sa draft kasi meron kang self-ban. And, expanded yung roster. I mean, imbes na 5, you have 7. So, at least parang mas complex yung yung draft mo kasi you have 7 fighters compared sa 5 lang na yes mas maraming room for pwede kang maglagay ng ng gulat na factor. Uy, bet may gantong pick. So if hindi tutugma dun sa roster ng kalaban, pwede mo i-self-ban, parang ganun. True. Ganun. Actually, Yung napansin ko nga rin sa Elenial. Ewan ko kung talagang mo yun, sinadya mo yun or part ng plano mo. Yung napansin ko sa kanya rin, opposite siya ng battalion in a way na sa battalion kasi, 'di ba? Magbaban yung kalaban, tapos titirahan ka lang niya ng heroes. Yeah. Sa kasi sa Lock and Loaded, ikaw yung pipili, di ba? Sa natirang 5 mo. Parang slight difference siya, pero di ba, iba, something new. Para lang may something fresh. Tama naman na talaga, parang gusto ko yung opposite of battalion kasi usually pag battalion, pagkatingin mo sa 5 characters ng kalaban mo, alam mo na yung sino itutira mong dalawa eh, di ba? Yun yung dynamics dun sa battalion. Sa Locked and Loaded kasi, may flexibility kasi every time may pick 1 ka na agad, may lock ka na agad from the first 5. Then yung sa second, flexible ka pa rin na pwede kang kumuha ng either pang counter dun sa first pick ng kalaban or sa possible second pick ng kalaban. Parang ganun yung naisip ko. Ang daming layer nung first off, meron kang dalawang ban sa kalaban mo pero parang may timer ka rin kasi kailangan mong iban yung pinakaayaw mong dalawa. Pero what if ma-secure nila yung pinaka-goods na hero sa kanila after that? So you have to adjust na naman pag nakita mo yung kung anong sinafety nila. So another layer yan na kailangan mong isipin. Plus yung map picks din kasi. Yan. May map picks ba? Stuff na kailangan mong i-take out. Yung map picks naman din, hindi naman siya exclusive sa Lock and Loaded, syempre, diba? Sa lahat ng ibang formats, ideally lahat sana may map and post advantage, no? Yes. Kesa ban advantage. I hope you're listening po mga tournament organizer. Sobrang nag-iiba yung dynamics kapag may map advantage. So, yun. Since naman napag-usapan
natin yung Locked and Loaded nga. So, kwento na lang natin yung yung testing na nangyari dun sa Oo. sa format. So, yung testing na ginawa namin, mainly ako, si Russell, kami yung first draft nung Locked and Loaded. I think parang nagpa-tournament ako sa South ng 3 beses or 4, parang ganon, nasa 3 ata, to test lang actually, before that, nagpa-try muna ako ng draft ng banning. Yun yung una kong ginawa. Parang nag-chat ako kay Russell. Russell, ganito yung naisip kong format. Try natin yung banning na yung ban 2 ka muna, tapos pick 1, ban 2, pick 1. Parang ganon. So sabi namin, sige, okay, parang okay naman. May comment si Russell, ganito, ganyan. So, sige, stay ko muna, tapos ipatry ko kay iba. So parang pinatry ko kay Joshua, kay Taj, sa'yo rin, Ace, di ba? Kasama ka doon. Sino pa ba? Usually sa SGG, parang Mga sa South. SGG, Dami sa South din. South. Yun yung muna pinatry ko. Saka ko siya nilabas nung sa tournament nga. Pero small tournament lang muna kasi nga gusto ko muna makita yung small sample size na okay sa players. So, Okay. tinry ko muna. Dati nga, ang first iteration niyan, iba-iba pa yung iba-iba pa Hanggang yung ngayon, hindi ko tuloy kabisado. Ah, Ang daming iteration. ano na talaga yung role muna, tapos you'll declare yung kung map or position ka. So, yung first iteration niyan, 3 maps. 3 maps yung meron, pero may ban 1 ng map, Oo. yung position advantage. Tapos, parang nagamit ko na siya sa medyo big tournament. Tapos, kunyari, may mga players rin na nakasali doon. Pinatry na rin sa mga tournaments nila, sarili-sarili. Kung di ako nagkakamali, sino ba yung unang naglaro nun? Sa Area 21, no? Area 21 yung nag-suggest ng parang wala nang ban sa map. So, kaya yun yung maganda if ipatry rin sa ibang players para may feedback kayo kung anong maganda dun sa format, kung natuwa naman sila or what. Kasi syempre, after nung tournament ko, nilapitan ko si Robert. Uy, Robert, kamusta yung format? Parang okay ba? Ganon. Nilapitan ko rin si Makchay. Sabi ko, Matt, how's the format? Ganon. Tapos, si Manu, si Aaron, si Andrew, yun yung mga first na naglaro outside sa South nung Lock and Loaded. Para at least makita mo yung balance nung format mo, 'di ba? Hindi lang kasi if ikaw lang yung mag-iisip, tingin mo okay yung ginawa mo, syempre. Kaya gusto mo, 'di ba? Si mo gagawa ka ng format, tapos sabi mo, ay, ang pangit, 'di ba? 'Di ba, hindi naman ganoon. So most likely pag naisip mo yung format, ay, ang ganda, 'di ba? Kasi ikaw nakiisip. Pero mamaya if you'll have Hindi, ikaw ba? Ano bang rating? 9 out of 10 naman? sa akin, Or 10 out of 10? nung una 10 out of 10, syempre. Kanya yun eh. As I said, wala namang yung ginawa ko na pangit, 'di ba? Pero after ng mga feedback, na-realize ko na parang, ay hindi, may mas igaganda pa yung format. Kaya it's better na matry ng iba. So after nun, siguro mga 7 lang, mga ganun. 7 lang. Hindi, do you think people would agree sa 10 out of 10? Ay hindi, 9 pala ako. 9 pala ako. Ano yung one? Yung one, Dami for pa kasing improvement. binago eh. For improvement. There is always room for improvement kasi, guys. Yan. Pwede pa actually yung recent iteration ng Locked and Loaded. Baka makitaan pa natin ang possible na improvement or para mabago, or pwede natin i-try 9, pero masyado bang maraki na yon? I don't know. I mean, Pero marami namang reasonable naman yung 9 kasi parang at the end, parang tinweak nyo pa rin siya. Yung initial, di ba 3 maps, tapos may ban yung isa. So minsan, baba na lang nung isa yung pinakaayaw niyang map, then goods na siya. Parang okay na talaga, di ba? Parang full advantage na malala yung position. Inalis nyo ba siya? Inalis nyo siya, di ba? Parang yes, 3 maps wala ng ban. Yes, Ayun para talaga. actual map advantage. Pero ano nga, yung Lock and Loaded may mga variation na rin eh. Kasi originally, di ba, tigi-tigisang simultaneous ban. Ngayon, may mga gumagawa na rin nung tig-dalawa agad yung bans. So, iba rin yung feel nung nun. Iba rin yung actually, feel ng format. nakita ko lang pero di ko pa na-try in practice. Kaya interested din ako matry. True. Meron din yung ginawa ni Joshua sa King and Fun, yung ginawa nilang tournament na mini Lock and Load din tawag kasi mid-tier lang yung yung selection ng roster, mid-tier lang pero Locked and Loaded So, pa rin parang siya. Kung ano-ano na lang yung matchup doon. Oo, bigla ka makakita ng Arthur na wala dun. Magkakaroon ng time to shine yung mga ibang heroes na nangongolekta na lang ng alikabok sa gilid, di ba? Oo, true. Don't be
shy na to share yung formats na naisip nyo. Kasi possible naman yan i-try. Ipatry nyo rin sa ibang tao para at least makapagbigay ng comments and feedback. Don't be too close-minded sa feedback kasi maganda yan. Hindi lang yan dahil nag-criticize sila, negative agad yon. Hindi ganun. Dapat open-minded kayo at para tanggapin nyo yung baka kasi hindi nyo lang nakikita yung kulang dun sa format na ginawa nyo. Kumbaga, dapat open kayo sa constructive criticism na, syempre gawa nyo nga yan, tulad niya sabi ni Pat, you think that it's good enough, pero syempre, kailangan nyo rin ng set ng other POVs na makakita ng ibang pwedeng gawin, di ba? Okay? Pero mention ko na rin, dun sa UM League tsaka Resto kasi, di ba? Di ba established na yung Arsenal tsaka Banquest? Yes. Every time may major tournament, nagtatanong pa rin sila ng nangihingi ng feedback yung mga TOs. Yun nga, Talaga, Every before start ng tournament. Check nila kung may kailangan bang baguhin sa format, kung feel ba nila, balance yan, etc. Actually, ang pinakagusto ko, kung marami masasabi lagi, is si RJ. So, true. Actually, si RJ, legit. Which is, Isa si RJ sa pinatry ko rin ng format, parang kung di ko nakakamali. May mabibig, kasi ngayon, si RJ, like honestly, di ba, ang expertise niya is drafting sa, not only dito, di ba, pero dun sa mga high caliber din na laro. So, marami siyang mabibigay na points. Feedback. So, since tapos na tayo sa mga purpose ng formats o different types of formats, what do you think yung pinaka magandang turn is na mag-simulate na Arsenals or Banquest na drafting, pero local Hirap talaga nun, no? Kasi yung Banquest Arsenal, kasi may usually 36 hero pool. Hindi mo naman pwedeng dalhin lagi 36, di ba? Or may pwede natin i-rephrase yung question. What type of format would give you the same feeling or same idea? Yung the best thing we could do, the best thing we could offer locally na format. Ako may naiisip, hindi siya exactly the same as Banquest and Arsenal. Yung feel lang na may hero pool, tapos yun yung gagawin nyo. Yung isang format sa BGM noon, may ginawa sila, yung parang challenger-ish na format. Bring 5 kayo pareho, or bring, di ko maalala ko ilan, basta bring 4 ata. Diba? Mimix nyo yun, tapos tsaka kayo gagawa ng match-up from that pool. Medyo parang challenger talaga siya. Medyo challenger siya. Modified challenger, yes. Yun. Kasi sobrang iba niya sa Banquest and Arsenal. Pero yung feel kasi nun is, yun nga, yung may hero pool kasi, di ba? Tapos mas maka-highlight din dun yung mga mid to low tier characters na hindi masyadong nagagamit. Tapos mas may knowledge check din. So parang nandun yung mga important points nung Banquest and Arsenal. Yun talaga yung knowledge check talaga yun eh. True. Sobra. Saka medyo iffy lang doon yung mas gusto mo yung follower ka rather than leader. Oo. Assuming na parehas kayong alam niyo yung may knowledge may knowledge kayo parehas. Yun nga lang. Kasi ikaw makakapili ng position yung gamitin. So, yun lang naman yung pinaka-ayaw ko sa Challenger. Pero yun, I think Challenger na yung pinaka-the best. What do you think of curated rosters ba? I think maganda naman, basta syempre maganda yung roster. Ngayon, di ba may mga gumagawa ng ban lists based on popular heroes? Actually, okay yun. Good. I think good. Sobrang agree ako dun. Maganda siya eh, kasi every weeks ba? Or every few weeks or every few months, nagpapalit, diba? Nag-rotate. Maganda rin yun actually. Ang kailangan lang siguro dun, yung naisip ko lang na potential future issue is kung banned yung top tier ngayon, let's say top tier yung ban ngayon kasi yung most popular, diba? Next month, babalik ba sila? Or kalahati lang, diba? Kasi kung babalik sila, tapos mag-rotate out yung naging popular this month, hindi ba babalik lang doon sa top tier yung mga popular picks ulit? So parang kailangan lang isipin yun siguro paano gagawin. Maganda idea. Yes. Marami pa yan. Marami pang lalabas dyan na format. Yes. Yun. So, doon na tayo sa draft formats natin. Let's proceed to our next segment. Our Hero of the Day! So, Ace, who is our Hero of the Day? Itong Hero of the Day natin. Boy Scout daw ito balita ako eh. Kasi ba naman yung title ng ability niya, always prepared. Hindi laging handa siya, di ba? Walang iba kundi ang nag-iisa nating Witcher, Geralt of Rivia. Let's go! At ang kanyang tropa si Dandelion. Tapos, okay na, let's start sa kanyang quick intro lang sa ability niya. Always prepared. At the start of the game, you choose your gears. Select a potion, which is your scheme. Armor, which are your blue cards. And sword, the red cards. And shuffle 2 copies of each into your deck. So, I think kung familiar kayo kay Buffy, which is probably hindi masyado kasi nga hindi siya masyado ginagawa. Pero siya yung second hero after Buffy na pwede mong i-customize yung deck niya. Yes.
Ano natin si Patrick yung nagba-Buffy. Ano bang na ano kay Buffy, sorry? Na Si Buffy kasi, sa beginning of game, pwede siya mamili ng sidekick. mm, So, yung okay. sidekick niya, merong 5 cards, Ah. either si Giles or si Xander. So, si Giles, kasi yun, parang puro schemes yung laman nung 5 cards na yun. Si Xander naman, combat cards. Okay. So, pipili kayo kung sino una gagamitin niyo muna. So makakapag-adjust ka depende sa kalaban. Yes. Also, by the way, if once na makita nyo na yung kalaban nyo dito, hindi before picking your hero. So, halimbawa, kalaban nyo is Bigfoot, you might think na this kind of sword is better, di ba? Than the other one. Same with the potion and the armor. Let's check first, since na-discuss na natin yung potion, armor, and sword. Discuss na rin natin muna, kasi doon nagre-revolve yung ability niya. Yung Sword of Silver niya, if your opponent's card is up for value, ignore yan. So, ignore mo yung for value. Next is yung Sword of Steel. Gain 1 action. If 12 value pa yung 12 HP pa, ay 8 or more pala, 2 actions pa. It's a combo attack. Yep. Then, meron siyang armor din, yung dalawa. Isang cancel, tapos ignore value. If range, then meron siyang enter na +1 pag may katabi. So, Yes. yung isa. Basically, pseudo cancel siya. Parang ganun. Parehas, almost. Then yung scheme niya is either it prevents your opponents from gaining action or prevents you from discarding card. Ganun. So doon pa lang mag-isip ka na, kailangan mo I think ito yung hero na kailangan mo din ng mga deck knowledge ng kalaban mo lalo. I mean, usually kailangan mo siya. Pero with Geralt, simula pa lang kailangan alam mo na agad. Then, let's talk to yung stats niya. So melee siya. Then 16 HP, move 2. Like sobrang lackluster ng 2. Then meron naman siyang range na sidekick na si Dandelion to help with the board coverage. 5 HP, medyo malambot talaga. Okay, since na discuss na natin yung quick intro ng stats niya, let's go with strengths and weaknesses. Start with you, Russell. Ikaw naman yung pinaka-Geralt dito. Strength. Unang-una, yung value, defensive package ni Geralt. Kung makikita niyo yung cards niya, may mga printed 2 siya, mababa, yes. Pero kasi meron din siyang 3-5, 3-4, 3 rend, boostable, tapos 2 to 4 cancels. Depende sa kukunin mo sa Witcher Senses, di ba? Yes. So, sobrang kunat talaga niya, napakakunat. Isa sa pinakamakunat na fighters to, I think. Dahil lang dun sa mga cards na nabanggit ko. Value. Grabeng, ang hirap patagusin ng damage din. Minsan. Weakness, move to melee fighter. Basic. I think sobrang Basic. common siya, diba? Pag move 2 kasi, weakness na agad pag melee, diba? Kasi, ang daming move 3 fighters, tas pag range ng kalaban. Big map diba? pa. Pag big map pa, lugi ka na. Yun yung, sobrang basic, sobrang kita siya. Makikita nyo talaga sa ibang matchups na kung paano natatalo si Geralt dahil move 2 siya. Patrick? Okay. Sa akin naman, for the strength of Geralt, I think yung pinaka magandang card dun sa kit niya is yung plot twist. So, yung plot twist kasi, Dandelion card siya. Look at the opponent's hand, then choose 1 card for them to discard. Then, you draw a card. So, yun. Sobrang may hand knowledge ka na, nakatanggal ka pa ng best dun sa hawak niya. So, it might be Bigfoot's 6 o kaya any attack na malakas sa kalaban or any defense. So, ang ganda nung card na to. Pero, ang weakness naman, nakakabit doon. Once namatay si Dandelion, as Russell said, move to melee ka. So, ang dali mong makite. Sobrang kawawa ka. Wala ka ng map coverage if mamatay si Dandelion. So, ayun. Yun yung weakness sa akin. So, sa akin, yung strength niya is yung low-key kaya niyang mag-play ng fatigue. Yeah. Fatigue value siya. May weird stuff siya na bigla siya kaya niyang manalo through fatigue and value. You suddenly don't boost your... Pag kumagat yung ilang plot twist mo, I think you're good with that. Then, with your senses mo or passes, di ba? Oo. Bigla kang mananalo sa Fatigue. sa fatigue. Tapos may discards pa siya May discard siya. Yung sa Discipline Duelist. Assuming may 6 discards ka. Then may 2 passes ka. Actually, 4 nga ito yung Witcher Senses. Babalik-balik siya. Max 8. Kuha ka na ng Max 8. Max 8. Malabo yun, pero Max 8. Pero unlike early game. Witcher Senses ka agad, ganun.
Weakness niya, madami din siyang card draw from Discipline Duelist na Yumei naman siya. Pero sa plot twist, meron siyang card draw. Meron din siyang draw 2 sa Tony Owl, tapos din sa Blizzard. So I think we discussed naman na yung strengths and weaknesses niya. Let's hop on sa kanyang tier placement. Ngayon, as of Taj latest tier list, nasa B- siya. Below Alice and above Chupacabra. What do you think of the placement of tier list sa tier list? Parang okay na. Parang kasama niya yung mga ka-tier niya talaga. Parang if sinabi mo bilong siya. Alice saka Chops, bilong na bilong talaga. Saktong-sakto dun sa placement. Ako, Sa'yo, Russell. dati agree. Gusto ko siyang iangat ng onte. Nung na-unlock yung Fatigue Geralt. Parang gusto ko siyang iangat, pero hindi ko pa rin kasi sure kung paano magpa-perform yun sa ibang matchups eh. Pero hindi ko pa kasi dati naisip yung Fatigue Geralt eh. Nung ganito rin yung ano ko eh. Ganito rin yung tier ko sa kanya. So parang siguro pwede siyang umangat ng B+, pero I think max yung B+. Kaya Pwede. okay lang yung ngayon. For me, I think, feeling ko andito na siya sa sweet spot niya eh. Meron pa rin siyang mga weakness na makikita mo pa rin. Pero nakakatakot pa rin siyang kalaban sa certain matchups. Yes. I think we'll discuss it later on. Pero yun nga, nakikita ko yung weakness niya. So, tapos na tayo sa tier placement niya. Let's go with the matchups. Let's start with you, Patrick. Okay. Matchup ko for this one, si Geralt versus Leshen. So, inbox matchup to. Kaya winning yung Geralt dito. Di natin na-tackle kanina, pero yung gear niya na Sword of Steel. So, yung gain 1 action, then if opposing fighter has 8 or more health, gain 2 actions. So, ang weakness kasi ni Leshen, wala siyang cancel. So, once tumagas tong Sword and Steel, pwedeng mag-combo turn yung Geralt dito. Knowing na meron lang si Leshen na 9 defense cards. So, once nakapasok yung yung Geralt against Leshen, pwede na magwala yung yung Geralt. Ang maximum na action turn ni RG na nagawa was, hindi ko nagkakamali, 12 sa Geralt. Binalik Diba? Health. Bakit 8 actions 12? lang yung 4 na sword eh. Hindi, plus So, 2. So 10. Absolute max is 10 eh. 10 pala, sorry. 10 action turn. Oh, grabe na yun. Against Leshen, na may 9 defense. So, ayan. Pwede mapatay yung Leshen doon. So, kaya sobrang winning yung Geralt dito talaga. Ang kailangan niya lang Sword of Steel na makukuha niya naman sa Witcher Senses. Then, ubusin niya lang yung defense cards. Magwawala na yan. Then may plot twist pa. Pagka di maka-cancel yun. So, pag may makitang defense card si Geralt, bye-bye. Automatic na discard yun. Kaya, yan. Sobrang winning si Geralt sa matchup to against Leshen. Grabe. Sword, okay, Steel pa rin yung dadalhin mo. Okay. Steel, yes. Sa dun sa ibang gear, anong dadalhin mo dun? Sa gear, kukunin mo yung medallion. Kasi cancel siya. Tapos, if adjacent, ignore pa eh. So, kahit may plus yung Leshen, wala. If range ka. Range. Then, I think yung sa, naman, sa scheme, parang kahit Pero, siguro yung Tony Owl, kasi, pero hindi mo gagamitin. Draw 2. Tony Owl pa rin, draw 2 kasi. Draw 2 kasi yung discard. May discard si, May gear action din kasi si Leshen. Pero, wolf lang naman yun. Yan nga. Minimal yung actually any dito. Okay. This fight. Okay. Russell? Ako, ito, yung nabanggit ko kanina na favorite matchup ko nung Team League. Yes. Versus Leonardo. Ano to? Evenish to. Dalawang bruisers, di ba? Mukhang bruisers naman sila pareho. Pero yung matchup na to, fatigue to. sobrang paguran tong matchup na to. Kasi, unang-una si Geralt, yung na-mention nga kanina, di ba? Max of 8 passes. Yes. Tapos, nagkaroon ako dito ng appreciation dun sa Sword of Silver. Kasi, hindi ka magsi-steal kasi nga, fatigue matchup, syempre ayaw mo ng extra action. Silver, pa rin kasi, yung Sword of Steel may gain 1 action kasi. Kung maraming combo breaker si Leonardo. Yung Silver, isang attack lang. Tapos, aside from wala na siyang extra action, si Leonardo,
meron siyang dalawang 5 defense, blue, heroes and a half shell. So medyo patay na card siya against Geralt. Hindi naman patay, pero 'di ba? Kasi pwedeng mahuli. Boostable Tapos mo na. lahat ng ibang defenses niya 3 pababa. So yung 4 na silver tatagos, laging may damage. Okay. 'Di ba? So parang sulit lagi. Tama naman. Tapos Hindi mo napapatay si Splinter daw. Depende. Ganito yan. Yung ibang cards pa ni Geralt, kasi 'di ba si Leo maraming big attacks. Turtle Power, Katana, tapos yung Fearless Leader pa. Eh, di ba nga, nasabi natin si Geralt, yung defensive package niya, di ba? May Rend, Damner Ugly, Discipline Duelist, maganda lahat. Lahat malaki. So, kayang-kaya niyang i-block yung mga attacks ni Leo. And then, what else? Dandelion. Actually, sa matchup na to, nakakatuwa kasi hindi mo masyadong kailangan yung plot twist. True. Ayaw mo mag-throw. Dahil may draw siya. Oo, dahil may draw siya. Ayaw mag-throw. Kung gagamitin mo siya as an attack, okay lang. Kasi, di ba, instead of maneuver, umatak ka, ganun din, may draw. At least, naka-attack ka pa. May discard pa. Oo. Pero kasi, di ba, usually, sa ibang matchups, ginagamit mo as defensive plot twist para hindi ma-cancel eh. Di ba? Yun. Ano pa yung interesting sa matchup? Sa ibang gears, cancel pa rin. Kasi maraming ang effect si Leo. Tapos sa scheme, ang kinukuha dito for me is Blizzard. Kasi ayaw mo nga nung draw. Ayaw mo ng extra actions. Okay. Tapos, since fatigue matchup to, yung mga big value cards nga ni Geralt, pang defense. Pang attack mo dito, yung mga reds mo lang, and yung mga maliliit attacks. Siguro isang rend, depende sa game state. Pero, damage lang. Kailangan mo lang talaga sila gamitin for passes. Kasi si Leonardo, may 3 quick strike, so may 3 draw siya. Pambawi sa plot twist. Tapos wala siyang pass. 0 passes si Leo. Yep. And then, well, yung heal pass-ish kasi may heal, diba? Pero may action pa rin eh. So parang pseudo pass lang. And then, meron pang spatial awareness, yung Splinter card, na may draw din. So depende sa Leo kung iti-trigger yun. So yung tanong ni Is kanina, paano, kung papatayin mo ba si Splinter dito, based dun sa laro namin ng Geralt versus Leo na sobrang babad. Na spam. Hindi kailangan. A-attack mo kung sino yung malapit sa'yo. As Geralt, a-attack mo kung sino yung malapit sa'yo. Kailangan mo lang mag-pass. Kasi kahit anong mangyari, dapat lamang ka sa fatigue. Lamang ka sa deck count. Lagi. Sa matchup na to. So, ang tanong is, bakit evenish to? Si Leo kasi, di ba nga, malalaki yung damage niya. So, what if hindi hawak ni Geralt yung big blocks niya? Eh di yung 6 ni Leo, tatagos lang sa 2, di ba? Take 4, Turtle Power, potential 7, take 5, mga ganun. Biglang malulugi sa HP agad yung Geralt. Kaya pag naunahan ni Leo yung Geralt, siya naman yung may fatigue angle kasi as Leo, pwede mo nang gamitin yung ability mo para itulak palayo lagi yung Geralt. So, mahihirapan ng humabol sa HP yung Geralt from that point. So, as Leo, I think dapat mauna ka sa damage. So, pareho naman silang may out, kaya evenish yung matchup. Okay. Yun. So, sa akin, yung final matchup, losing matchup naman to, which is Golden Bat, favorite ni Patrick, no? Tapos, I think ito yung mga matchups na bigla lilipad si GB kay Dandelion. Kay Dandelion, tapos papatulang siya 7. Then, yun lang yung interaction mo, tapos okay ka na. You're good to go. Tapos matchup. Okay ka na. Actually, kahit hindi ka sobrang laking map eh. Decently na okay lang na map. Sabi na move 4. Mapapagod na yung Geralt doon. Sa first off, ang dami mong combo breaker for Sword of Steel niyang combo. Yung meron kang flash, tapos may skirmish ka, may cancel ka pa. So, ang dami mong tools to combo break yung combo turn niya. Tapos, yun nga, kahit ma-plot twist ka, ang dami mong Alpine early, di ba? Hindi mo, wala kang keycard na kailangan na hindi crucial pag na-plot twist na isa. Ganon. True. Then, yun, i-out-fatigue mo siya. Actually, na-try ko na siya 3 times. I think, yung isa kong matchup is Kermor Head. Tapos yung isa, Asuchi Castle. So, map talaga ni GB. So, umiikot-ikot lang yung... Basta once na mamatay yung Dandelion, wala nang yung Geralt to pursue.
Wala ka Okay. nang paki sa wala na, hindi mo magamit yung mga discards mo eh. Hindi mo magamit Wala. yung Tony out kasi nga habol ka ng habol eh. Kailangan mo pa pang boostan kasi boost 3 din yun. Oo, Ah. ganun siya. Hindi ka nag-a-atake sa matchup na yun. Tapos lamang ka na. You're good to go. Ganun yung sobrang Ganun lang. degenerate ng matchup. Sobrang degenerate Kadiri. ng matchup na to. Pag wala ng Dandelion, hindi na nalaban yung GB. Then you're tapos na. So yun. Gamitin nyo siya. It's fun. Wow. It's It's fun. not. It's not. Pag ikaw yung GB, Hindi rin eh. nagkakape ka lang sa Kadiri. gilid. Okay, since tapos na tayo sa mga matchups niya, let's go with the best map. The Best Geralt. map? Best map. Actually, parang feeling ko matchup dependent sobra. Actually, oo. Kung anong mo. Kasi Kung una anong isipin approach mo, mo. gusto nyo ng small map. Ako na approach. Kung ano approach mo eh. Kasi kung isipin mo, gusto nyo small map dahil nga move to melee. Pero parang siya. yung matchup ko, di ba, na Leo, fatigue matchup, gusto mo nung, parang okay pa sa'yo yung big map. Laki. Parang depende talaga. Boy Scout naman. I think gusto niya item maps. Talaga. For the sake of Dandelion. Defense? Defensive na. Mababay. Pwede. Ang Makes problema, wala kang defense card ni Dandelion. Ayun yan. Ay, tawag doon malas. I think yung pinakagusto kong map niya, Hell's Kitchen, yung sobrang degenerate. Nakipunin mo yung plot twist mo. Oo nga. Ipipon mo yung plot twist mo pagkagamit mo. So, 4 yung plot twist mo. Yung greedy ka ganun. O kaya yung Navy Pier for slash. Oo. Baboy nga. Tama. Sa inyo, what do you think, guys? Best map? Wala ako eh. Walang specific ako. Ako siguro kung small, lang. Globe Theater. Para may pantago sa Dandelion. If gusto mong buhayin. Yun siguro small. Maabot mo. Pag agro ka, itago mo. Tapos maliit. Yes. Tama. Ayun. Tama. Nagpapatig ka. Yung matchup na Southeast Mayhem natin is Leo against Geralt sa Soho. Which is unique ayun. like sasabi natin. Diba? I-fatigue mo na pagka ganun. Advantage ng Leo yun, right? I think. Geralt advantage. Talaga ba? Pinili natin post 2. Ooh, Okay. nice. Okay. So, yeah. I see now. So, yan. Okay. Wala pa kami idea. Hypothesis lang yung best map niya namin. But I think meron namang it holds some ideas yung inisip namin. Like the Marvel maps and the small maps, diba? So, may let's sense wrap. naman. Yeah. Okay, guys. Let's wrap Geralt up by saying na actually concluding that this hero is one of the most versatile heroes of being an aggro fighter and also pivoting to a late fatigue fighter. It can go either way. Because of decent blocks and burst potential niya actually. True. But still, actually, would you say na sobrang reliant siya kay Dandelion? I think As yes. much as... Yeah, okay. Kasi aggro ka man or fatigue, kailangan mo pa rin yung Dande cards. Not necessarily plot twist sobrang useful pa rin ng Annoying June. Basta magamit mo yung Dande cards para lumamang ka sa matchup, I think. Okay. So, that's it for Geralt. Okay. So, now let's proceed for our current and recent events. So, Ace? So, first off, yung Tarlac Tourney by Mesaverse. Check nyo na lang yung details for the dates and prices and yung format. Tarlac. Okay? Badayo kami, joke lang. Hindi pa namin sure. Kailangan pa namin ng pondo. Penging malita, gano'n. Okay, next, yung Dragon's Chest Tourney. TV or ref, diba? Tama? Nice. Aircon. TV tsaka aircon yung price. Grabe naman yung ref. Pagkabayan showcase. Yun, so okay din yan. July 26. July 26, yes. 26. Yung mga magsa-South Mayhem pag di umaten, tapos Ayun, speaking of Southeast Mayhem, so phase 2 naman or day 2 ng natin, Southeast Mayhem, kasabay ng Dragon's Chest Tournament which is sa July 26. So this one naman will be held sa
Ayala Malls by the Bay in BGM. So, see you Mm. there sa mga, if gusto Concord. nyo manood na lang, if di kayo maglalaro sa Dragon's Chest, support kayo sa East or South na representatives natin. Phase 2. Yes, sir. Phase 2, So, maganda yung laban actually kasi 11-13. So, dikit yung laban. Dikit pa. Kaya, makita natin yung eventual winner ng Southeast Mayhem 1. Ayan. Then, finally, yung ongoing na po, yung one of the biggest tournaments sa UM League. Summer of Yes. Legends, no? Yes. Ang daming players na Pilipino doon. Actually, sobrang dami. Sobrang daming Pinoy. So, support na lang kayo. If you want to check out the matches, I suggest you follow some of the streamers, yung mga content creator ng Unmatch. And one of them is yung our very own Montage. Diba? Follow nyo lang siya, then magkakaroon naman siya ng regular updates if merong matches siyang i-stream. Yes. Then, siyempre, support Philippines. Oo. Philippines! Ayan. Tapos na rin. Siyempre, huwag niyo kalimutan yung mga weeklies. Ang dami dyan. Sobrang tumitil pa rin yan. Dami. True. Okay. So that's it guys for our episode. Once again, I'm Pat. Amaze! I'm Russell. And always remember, magaganda and pogi yung lang gumagamit kay Geralt. Totoo yan! Totoo yan! Thank you! Thank you! Bye-bye! Bye! Bye!